So, maayong adlaw sa tanan. Grabe talaga, ang sobrang kabisihan talaga. Yan guys, meron akong bit-bit na mga mangosteen. Ito na nga, sobrang busy ko kanina. Kasi nga, nasira na naman yung tiyan ni Diday. Kanina umaga, as in, ano siya, libang, tsaka suka. And then, kanina umaga, dapat kami mag-inject kami ng first dose ng anti-rabies. So, ang nangyari, inantay ko muna talagang mawala yung ano niya, tsaka isuka, tsaka pupo niya na kanina. Buti na lang, ang saglit lang. Ayun, pinainom ko agad ng gamot, pinakain ko, buti na wala na. And then, medyo late na, medyo ha. Late na talaga akong nakarating ng hinabuan ngayong araw. So, ayun, hindi ko na nakita yung mga ganap nila kasi syempre kailangan unahin natin yung anak natin. And then, I hope, nagpasalamat naman ako kasi nga na okay si Diday, and then nakapag-vaccine din kami kanina ng first dose sa anti-rabies. So, inuna ko talaga si Diday. Alam niyo naman guys, no, pag motherhood na tayo, kailangan unahin na natin ang ating mga anak pag mayroong mga sakit-sakit, diba? So, late na ako dumating, hapon na, and then si Diday is okay naman na siya. So, hindi rin ako magtatagal din dito. Bukas siguro mag-aga-aga ako kasi okay naman na si Diday. So, ayun, ang magaganap na naman ito is maiiwan na naman kami dito sa Hinaguan. Di ba, ya? Ya. Maiiwan tayo sa Hinaguan. Ay, hindi. Sasama yan si Ria. Hindi ako. Kasi hindi pa nakapunta ng Boracay. Oo, syempre, hindi ako nakapunta ng Boracay. Pero, kailangan magpaiwan nun. Sobrang kasi, medyo mahaba-haba yung nila, panahon nila doon sa kanilang mga gala-gala. Ganun ba? So, 10 araw ata yung nila, yung lakad nila bagay. So, medyo pa utal-utal yung sinasabi ko. Hinihingal pa ako, kakarating ko lang. 10 araw silang mawawala, pupunta sila ng Bacolod, pupunta sila ng Boracay, pupunta pa sila ng Bohol ba yun? Parang Bohol. Kasi may imimit sila doon ng mga followers, and at the same time parang friends na din, ganun yung ba. So, galing sa labas, and then yung nakasama lahat sa Zamboanga, sila yung makakasama lahat. And then si Mia, finally makakasama si Mia sa kanila guys. So, si Mia yung naging additional sa pag-alis nila. Yung mga sumama sa Zamboanga, makakasaa, plus Mia na siya. So, I'm happy for Mia na makakasama siya for how many, sa medyo matagal-tagal na panahon, diba? Hindi na nakasama-kasama si Mia sa mga lakad-lakad kasi, ayun na nga, may bahay na kasi siya. And then, sobrang busy siguro niya nung mga panahon na yun. And then, syempre, mamimiss namin, no? Mamimiss ko sila. So, ang ating mga vlog na gagawin dito, syempre marami naman tayong magagawa kahit dito lang tayo. Syempre naman, laban lang tayo lagi sa buhay, no? At as long as meron tayong nai-upload araw-araw, ganun lang. Alam niyo naman, kailangan nating lumaban para at least kahit paano meron tayong sasahurin every month. And then, ganun pa din yung maggaganap dito pag wala sila. 10 araw guys, napakatagal. Pero hindi natin mamamalayan, madali lang yung 10 araw. Siyempre, vlog-vlog. And then, mag-focus na tayo sa my garden. Kasi nga, sinimulan na nila yung garden. So, yung gagawin ko dyan, gusto ko sana kasi tambakan pa ng maraming lupa. Kasi nagbabasa talaga siya pag maulan, tapos malakas yung tubig sa irrigation. Tinamnan na nila doon. So, hanapan ko na lang siya ng paraan na hindi magbasa, magtubig talaga ba. Kasi namamatay kasi yung mga gulay, lalo na yung bagong tanim pag medyo ang babad sa tubig yung mga tanim. So, basta abangan ninyo ang ating garden na naman dahil
dahil magtatanim tayo pa konti-onti and aayusin natin yung garden. Since yung mga ibang SC and sila madam 10 araw na mawawala. So, tayo magpo-focus doon sa garden nila. Dito tayo sa mga fish pan. Uy! Oh, grabe yung ano. And then dito sa garden, ayan. Ito yung sinasabi ko na pag maulan talaga, ayan, dito pala sila nagsampay. Pwede naman dito magsampay. O, pag maulan, ito bababasa talaga siya. Oh. So, dapat magtambak pa dyan ng more lupa para hindi siya magbasa. Nagsunog ng mga ano kami dito kasi daming ano. So, dito na naman ang ating next project. No? Gagamitan na naman natin to ng mga kamay ni Rhea. Iba pa rin ang kamay ni Rhea. Diba? Ako, sanay talaga ako magtanim-tanim guys. Sa totoo lang. Kasi, laking bukid ako. Parang yung kamay ng papa ko, naman ako. Kumbaga, green-handed. Try. Tama ba? Green-handed. Green-handed. So, kanina, ayun, bago talaga yung tilapia guys. So, ang sarap na maggawa na ulit ng tuyo ba? Daing na tilapia. Kumanda ang mga tilapia. Kasi itong nakikita natin sa taas, ito is ito yung parang maliliit na mga isda na tilapia. Yung nasa ilalim na yun, ayaw nilang umakyat. Andun sila, malalaki na. And then itong dito, ito yung ukay-ukaya ni Ate Charin ba? Ang mangyayari dito, inayos nila kanina yung bubong niyan kasi nga tumutulo daw. Ang mangyayari dyan is dito na si Gimo matutulog. So, hindi ko alam kung familiar kayo kay Gimo. Siya yung natulungan din na madam. Tinulungan niya kasi sobrang layo ng bahay nila sa bukid. Uy, si talunan yung mga isda. Yung bahay nila is nasa bukid talaga. So, pag pumupunta siya ng school, kailangan niya maglakad na medyo malayo-layo at then malayo ba as in, tapos minsan hindi siya nakakapasok kasi wala siyang pamasahe. Relate ako kay Gimo kasi ganun kami noon sa mga grade school ako. 2 kilometers nilalakad namin papunta sa school kasi nasa bundok kami. So, sobrang relate ako sa kanya. Isipin nyo, batang-bata pa siya noon hanggang sa paglaki niya ngayon, college na siya. Ganun pa din yung eksena niya. So, I'm happy na tinulungan siya ni Brenda na makapag-stay dito at the same time. Parang working student ba? So, medyo malapit-lapit na sa kanyang school. Ayan na yung guys, ang laki na pala. Oh, tingnan niyo oh. May mga lalaki sa ilalim guys, hindi natin nakikita. Medyo ano kasi yan, malalim na kasi yan. Kasi di ba nilaliman ni Brenda yan? So hiningal talaga ako kanina. Buti naman na okay na si Diday. So nagbitbit ako ng mangustin. Dinalahan ko sila kasi marami kaming mangustin sa bahay, isang box. So nagbitbit ako kasi syempre mahilig din si Brenda sa mangustin eh. Ang daming bitbit ng aking pinsan kahapon. Thank you Manang Amor sa mga mangustin. And then tuloy ang buhay. Char. Ako, maligaya naman ako. Ma-happy naman ako dito sa farm ni Brenda. Guys, ang dami ko talaga nagagawa mga sisitalunan yung mga isda pag may gumagalaw. Ito, gagawin natin yung ano dyan, greeny ulit. And pa-September, pa-Bare month na tayo. So, sobrang
medyo maulan na talaga. So, hopefully, gahanap ako ng ibang mga lupa ba para itambak dyan na area. So, bukas, maaga silang aalis bukas. 5 AM kasi alas 8 yung parang flight ata nila. Or hindi ko alam kung plane nga sila. So, ang maiiwan dito ako, si Yaya, si Amanda, umuwi naman sa kanila, si J. Ford, si Argel. Syempre si Argel, guys, nag-work din talaga yan. Hindi kasi siya pwedeng makapag-absent ng medyo matagal-tagal. So, ako naman, alam niyo na, priority natin yung anak natin habang maliit pa. Kasi yan, pag tumanda na, wala na. Iiwan na tayo niyan. Hindi na yan sasama-sama sa atin kasi sa barkada na makikipaglaro, ganon. So, sinusulit ko ba yung panahon na maliit pa siya. Parang ganon. So, ayun na. Hanggang dito na muna ang ating vlog. Chika-chika na muna talaga yung ginawa kong vlog ngayon, guys. Kasi, wala tayo ubos yung oras ko kanina. So, hindi ako nakapag-prepare sa maluluto or ano mo yung mabablog ko na. Yun, pasensya sa minsan na hindi ako nakakapag-luto-luto or vlog-vlog kasi may mga panahon talaga na ganun, no? Pero, kahit pa paano, nag-aano talaga ako na maka-upload ako sa everyday na nagaganap sa aking buhay at nasi-share ko sa aking YouTube. Ayan. Thank you for watching. Ingat po tayong lahat. Love you all. And tomorrow, magluluto tayo bukas ng vegetable. Abangan nyo kung anong vegetable. Thank you po and God bless.